Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po sa inyo ng mensahe, of course, from our divine, from our Holy Spirit, from God, from universe, from your ancestors, spirit guides, and elementals as well. Basta po mga guides ninyo. So, hihingi po tayo ng mensahe sa kanila para po sa inyo. Okay, so, na-miss nyo ba ako? Kasi yesterday, hindi po ako nakapag-upload at sobrang busy po. Nakita nyo naman po is, binago ko na naman po ang setup ng ating altar. So, mas nilawakan ko na po siya. Hindi na po sila talaga yung, alam nyo yun, yung talagang parang asikip-sikip. Ngayon po is talagang nakakahinga na sila. Pero hindi pa rin po yan. Tentative pa po yan kasi meron po talagang pinakita sa akin na vision silang lahat kung paano po talaga ang tamang setup. Bumobelo pa po tayo, no? So, hoping na mapagawa po natin sila at maisaayos po natin sila. Mailagay po natin sila ng tama. Pero yan po talaga, si Santo Niño po talaga is talaga po nasa gitna. Dahil siya po talaga ang halos 24/7 po na nasa akin. Siya po yung hindi umaalis at lagi po nakabantay sa akin. Okay? So, syempre gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga patuloy po na tumatangkilik at nakikinig at sumusubaybay sa ating pong Angel Whisper 11 YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga baguhan na subscribers, maraming salamat po. Ito nga po palang sa mga baguhan po ulit, no, na nandito, this is more on spiritual reading, no, yan sa mga, lalong-lalo na po sa mga baguhan na healers, tarot readers, yan. So, ito po is binigay sa akin ni God para po sa inyo. Para po, meron po kayong karamay sa inyong journey sa spiritual, no, and sa mga meron pong spiritual awakening. Para meron po kayong mga, alam niyo yun, yung mga tipong, kaya pala, ganito, ganyan, kasi ganito pala, tama, ganito, ganun. So, maganda po, kung baguhan po kayo dito, better po mag-start po kayo sa umpisang-umpisa ko pong in-upload para po mapagtagni-tagni ninyo or anong tawag doon, tali-tali ninyo, dugtong-dugtong, no? Kung ano po yung mga experiences nyo from the past and ngayon po present. Okay, so gagamit po tayo ngayon ng isang tarot and 2 tarot and 1 oracle cards. So again, sa vision ko po is andun po yung masarap. Kasi po every time po na ako po is pagod, ngayon po kasi is talagang nagpe-prepare po kami for fiesta ni ating mahal na poong Santo Niño this Sunday. So tomorrow po talaga tomorrow Friday is limited lang po talaga ang tatanggapin ko kasi po talagang straight din po kami, no, magmamas po kami tomorrow, mass, rosary, then novena. So late na po ako makakauwi. So medyo limitado lang po, siguro 1-2 lang pong reading ako tomorrow kasi po magre-ritual din po ako after. Magbabaklas po ako and baklas ng mga kulam at mga gayuma. Okay, so Saturday and Sunday po, mas busy na po ako, so wala po ako talagang tatanggapin. Actually, that's my off. So, yan po is talaga strictly, wala po muna akong reading, no? Kung meron naman po magpapahil, pwede naman po. Okay, so sa mga magpapa-appointment po ng healing and reading, 2 days, no? 2 days before po ng schedule po ang pwede kong ibigay sa inyo, no? So, yun po. Wala po tayong mga rush. Okay, kasi po may mga line up na po tayo. So, may mga naka-line na, may mga naka-schedule na po, no? Okay, so now is tsaka konting lang po, reminder, no, for your awareness, no. Kailangan lang po natin na mag-take po tayo ng vitamins, no, kasi po uso po ang ubod sipon, trangkaso po ngayon. Actually po, yan pong ubod sipon na yun is ang tagal po bago ma-cure, no. So, kailangan po mag-take po tayo ng vitamins and I'm so blessed kasi po nung last time is nangatipon lang muna kasi nawala naman po. Pinagaling po agad ako ni God. And now, sa inyo po is mag-take po kayo ng vitamins, especially vitamin C. Kung kailangan mag-take kayo ng calamansi juice, lemon juice, much better po. Dagdagan nyo na po ng turmeric and honey, no? And sa mga possible pa lang po, na po kayo,
uminom na po kayo ng a pinch of salt, rock salt, as in kurot lang po, no? Lagay nyo po sa isang maligamgam na tubig or kaya nyo po ang init, then dun nyo po siya ilagay and inumin nyo po. Para po matanggal po yung kati-kati. Yung mas maganda po syempre kung dadasalan nyo po sila ng ama namin na Baginoong Maria Luwalhati at sumasampalataya bago nyo po siya inumin. Para po talagang totally healed, no? Or matanggal yung sakit sa lalamunan. Okay, kasi after po ng ubo is ano naman po ang sipon. Okay, and yun nga po yung anak ko po is isa rin po yung reason bakit po ako hindi nakapag-reading yesterday. And for some is na-cancel po yung reading kasi po is nilagnat or may sinat pa po yung anak ko kagabi, kahapon. So, yun po, kailangan ko po tutukan. Okay, so now is, nag-cleanse pa pala tayo, sorry. Hindi ko po na ano, dakdak ako ng dakdak. Sorry naman. Again, sa mga naiinip po, no, sa baka may naiinip na naman po dyan, pwede naman po ninyo i-forward ang video para po doon na kayo sa mismong reading. Pero make sure po, no, kasi po tayo ay nag-healing. So, wag nyo pong i-miss, lalo na po yung mga masasama po ang pakiramdam ngayon. Kahit po yung mga tipong nanghihina lang, mga ganyan. Yan, mga wala pong energy. Okay, so, ano po, panoorin nyo po. I-bless ko lang po itong ano, hingi lang po tayo ng gabay or ng ano kay God para po basbasan tong ating baraha and ang ating paligid before po tayo mag healing, no, mag-reading, healing, ganyan. Okay? So, hoping po na maagad, no, or gumaling po agad, lalo na po yung may mga nararamdaman na hindi maganda po ngayon dahil po dyan sa ubo at sipon na po na yan. And kadalasan po is meron po talagang ano ba to? Tinatrangkaso na po. Okay, so start na po tayo for prayers. Panginoong Diyos Ama, sa Kristo Ama, ako po ay narito muli sa inyong harapan. Humihingi po ng basbas sa inyo, napakibasbasan niyo po ang aking mga baraha para po makapagbigay po ng mensahe sa aking mga collectives, viewers, subscribers, at followers. At ako po ay nananalangin din po na inyo pong basbasan. Inyo po kaming basbasan kasama po ng aking mga subscribers, followers, viewers, na kami po ay bigyan ninyo ng, kami po inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya na at pong klase ng karamdaman na tukso. Ako po ay nananalangin din po sa inyo na bigyan po ninyo ng kagalingan ang lahat po ng may mga karamdaman. At yung mga meron pong matindi pong pagsubok sa buhay, naway inyo pong tulungan na sila po ay makalagpas sa mga pagsubok na ito. Maraming salamat po. Amen. Okay, so, syempre sa healing naman po tayo. Okay, so sa healing, again, para po to sa mga baguhan, is kailangan nyo pong ibaw yung heads ninyo, yuyuko lang po kayo, and kung hindi naman po, is pwede nyo pong hawakan si cellphone, and kung saan pong parte masakit, kung halimbawa pong balikat, pwede pong balikat, ganyan, or pwede po sa ulo, or pwede po sa puso, kung saan po masakit, pwede nyo pong hawakan, ganun po, okay? Okay, so let's start po sa ating prayers. Wait lang po Okay, so bow your heads. Start na po tayo.
Okay, so let's start. Siyempre, dito po muna tayo sa ating this one. Sa ating yellow oracle card. Okay. So, hoping po no, na nabigyan ko kayo ng kagalingan and kagaanan ng mga pakiramdam. Okay. Okay, so start na po tayo. Actually, meron po tayong vision, ano? Pero yung vision po natin kasi is talagang andun yung panay-panay pa rin ang pakikipag-combate mo. As in, panay-panay pa rin ang pakikipag-tunggali mo or parang alam mo yon yung pakikipag-digmaan mo. Pero this time, no, is nakikita ko dito meron ka mga white background or mga white guides, no, na doon na mga dipakpak pa sila na talagang binibigyan kanila ng strength or binibigyan kanila ng lakas. Okay? So, nakita ko rin doon na talagang, alam mo yung ang sikip, no? Masikip yung lugar mo this time eh. Na parang andun yung may mga rocks no, sa harapan mo. And andun yung talagang nakikipag, ano ka pa rin, talagang may sword ka or anong weapon man yan. No, is andun yung talaga nakikipag-combat ka talaga. Nakikipag-away ka talaga. Pero andun yung, alam mo yung sa spiritual, is andun yung may mga attacks ka. Pero napagtatanggupayan mo ang lahat. Okay? So now we have the first card here is ang abot kamay. Yan. So abot kamay mo naman na lahat, no, halos, no? Abot kamay mo na. Okay? So andito yung ano, kung halimbawa, no, marami ka naman talagang pinagdadaanan or marami ka ng ano mo yung sacrifices talaga sa buhay, no? Talaga naman kasi alam mo yun sa buhay natin. Hindi naman po talaga mawawala yan. Talaga po meron at meron po mga sacrifices dito sa atin. So, etong abot kamay na ito is, alam mo yung, parang ito yung, it pays off na, no? So, ito na yung nag-harvest ka na. Ito na yung lahat ng hirap mo, lahat ng pinagpaguran mo is andito na parang unti-unti nakikita mo na or talagang andito na. Abot kamay mo na eh, no? Nandun ka na sa sinasabi na na-reach mo na halos, no? Parang you're almost there, kumbaga. Yun. Okay? So, huwag ka nang mag-alala. Alisin mo na yung alalahanin. Kung halimbawa ikaw man is nagkakaroon ng kagipitan sa buhay, kung ikaw man ay merong karamdaman ngayon sa buhay, kung ikaw merong parang pinagdadaanan na matindi sa buhay, no? Pero alam mo yung, alam ko na ito is pinaglalabanan mo or pinagtatrabahuhan mo maigi. I mean, yung devotion mo dito is talagang to the highest level. So, dahil sa nakitaan ka ni God ng kagandahang loob at talagang porsidido ka, is eto na, no, na halos abot kamay mo na. Yung tagumpay na gusto mo. Na actually hindi gusto mo. Yung, halos abot kamay mo na yung gusto sa'yo ni God. No, na gusto niya marating mo sa buhay. Abot kamay mo na. Kaya congratulations, bebe. Congratulations. Okay. So, since ito, no, parang, syempre, abot kamay mo. So, andito yung kailangan mong talasan ng pakiramdam mo. No? Kailangan mong talasan ng pakiramdam mo. Kailangan yung senses mo dito talagang palaban. No? Especially sa heart. No? Sa heart chakra mo. No? Kasi, and also the mind, no? Yung crown chakra. Kasi, the more, yun nga, sinasabi ko naman sa inyo to na the more po na nagkakaroon tayo ng
mas mataas, no, na antas sa mundo ng spiritual, is mas marami ang attacks. Kaya sa vision ko din po, no, is makikita ko dito na talagang parang andun yung continuous, no. Nagpahinga lang po to ng ilang araw, ilang linggo, then may mga attacks na naman po. But then, kahit na ano pong pakikipaglaban nila sa inyo, kahit sino pang Poncio Pilato ang mag-utos sa kanila, kahit na sinong taning demonyo ang mag-utos sa kanila na para atakihin ka, no, is hindi ka nila matatalo. No, minions lang sila sa buhay mo. Minions. Okay? Pero kailangan nyo talasan ng pakiramdam nyo dito, ha? Kumbaga, huwag tayo papatay-patay. Okay? Spiritual po ang pinag-uusapan natin. And also sa physical, no? Kasi, meron din talagang, alam niyo yun, mapagpanggap, no? Na talagang lilinlangin ka lang, kukunin lang yung loob mo, tapos lulukohin ka lang at in the end, no? Okay, so now is andito yung mababaw ang tulog mo. Bakit ba? No? Bakit mababaw ang tulog mo? Kasi andito yung marami kang iniisip, no? Marami kang worries, no? Maraming parang pumapasok sa iyo or parang may lumalason sa isip mo. Huwag mo intindihin 'yan. Hawak ka na ni God eh, no? So dito is itong mababaw ang tulog mo, cause na rin to ng parang spell work, no? Na parang andito yung ayaw kanilang bigyan ng strength kinabukasan. Ang gusto nila lulugo-lugo ka. Ang gusto nila tipong mahina ka na parang hindi mo matapos yung mission mo dito sa lupa na ibinigay sa iyo ni God. No? Pero God is so good, no? God is always there, no? Yun ang lagi nyo iisipin. God is with me, God is with me, God is with me. Ganon, no? Para talagang hindi kayo magkakaroon ng pakiramdam na yung takot, no, or parang diskumpiyado ka, alanganin ka, walang ganon. Pagka ikaw is may ginawa, antimano, bulong ni God yan, bulong ng mga guides mo yan. Walang ibang pwedeng bumulong sa'yo, walang pwedeng ibang bumuntot sa'yo, kundi mga holy, no, kundi mga divine. Okay? Wala. Okay? Alam mo yung even yung mga fallen angel na before na lumalapit sa'yo, ngayon, matitino na sila, mababait na sila, binasbasan na sila ni God kasi nagawa ng mga fallen angel nito ang mission sa'yo na ikaw ipagbaguhin, na ikaw ay magkaroon ng light, no? Binigyan kanila ng light, no? Talagang pinag-igihan ito mga fallen angels na to, na ikaw ay baguhin kasi yun ang mission nila para sa'yo. Na binigyan sila ng task ni God, ito mga fallen angel na to na maging mabuti ka, no? And naging successful naman sila kaya they are all forgiven. So, okay na sila. So, andun yung okay na yung pakpak nila. Meron na silang pakpak ngayon na pumapagaspas na. Okay? So, we have the buong mundo tatatak ang pangalan mo. See? Talagang alam mo yung makikilala ka worldwide. No? Maybe meron ka rin talagang, maybe you're a public speaker or maybe meron kang mission na to travel abroad to spread words of wisdom, the words of God, no, para to convince everybody, no, na God is real, God is alive, God is here, no, yung ganon. So, parang ikaw yung way ni God or ikaw yung God's messenger na rin at the same time. Hindi ka lang basta earth angel, no. Ikaw yung parang representative ni God ngayon dito sa lupa para ipalaganap ang kabutihan, ang pagmamahalan at katiwasayan. Yung ganon. Okay? So, hindi lang yan, marami pang ibibigay sa iyo si God and the universe sa iyo and also yung ancestors mo, no? Para makilala ka or tatatak ka sa buong mundo. Makikilala ka. Maybe meron ka din mga social media platform like this, no? YouTube, ganyan, para makilala ka or makikilala ka. Mahal na mahal ka nila. Thank you, God. Mahal na mahal ka nila. Kaya alam mo yung tipong yung tipong protection na gusto mo. Bigay, asa yun na eh. Nasa yun na yan. So, andito yung talagang, kaya kahit anong decisions ang gawin mo, lalo na sa paggagamot, protektado ka ng mga yan. Protektado ka nila. Protektado ka nila. And lahat ng mga powers na meron sila, meron ka din. Alam mo yun, meron kang spiritual inheritance na tinatawag. Pinamanahan ka na nila. Kaya wala kang dapat ikatakot. Nandyan silang lahat sa'yo.
Okay? At mahal na mahal ka nila kasi alam nilang mahal na mahal mo din sila. Okay, so we have 3 cards na bumaba. Okay, so rashes. Rashes, blank, no message. Oh, meaning rashes parang alam mo, deadmahin mo lang yan, wala yan. Okay? So magpahid-pahid ka lang ng mga tipong Caladril or antihistamine yan. Okay? So, oh, congratulations! Magkakaroon ka ng new house, my dear. Congrats! Wow, that's ano rin yan. God's grace, God's blessings. Congratulations. Claim it, baby. Claim it. As a Tibetan dog ko ang layo. Claim it. And walang iwanan. Meron ka mang new house, alam mo yon tipong, syempre, manggagaling ka sa old house, diba? Syempre, nandiyan yung mga guides mo. Syempre, kung meron ka ng new house, syempre, aalis ka doon. Pero itong mga guides mo, itong mga protectors mo, itong mga mentors mo, is syempre, sasama at sasama sa'yo. Walang iwanan. Walang iwanan. Okay? Wow, nakakatuwa. Okay, so let's see. And San Benito. Here is the San Benito. So better magtangan po kayo ng San Benito, kaya po lumabas siya. Meaning po, isa po siya sa talaga magbibigay siya ng protection at siya yung tipong nagbibigay ito sa iyo no. Ngayon, nagbibigay ito sa iyo ng talagang parang napakalaking tulong nito sa iyo sa panggagamot, sa pagta-tarot reading, ganyan, no. Siya yung isa sa mga nag-guide din sa iyo sa panggagamot, si San Benito. Okay, San Benito is one of my favorite din kasi San Benito is, alam niyo yun, ang kailangan po kasi natin dito, pag tayo po ay magaling pumatay ng mga demonyo, ng mga taning, no, hagip na po lahat yan. Kasi dyan po nagmumula lahat ng kasamaan. Pag tayo po natuto at nag-alaga tayo ng alaga na isang dasal na pamatay po sa mga demonyo, hagip na po lahat yan. Kahit hindi na po, alam niyo po, sa manggagamot, ang dami po namin inaalaga ang dasal. Pero ilan lang pong ginagamit namin na panggamot. 2, 3, ganyan. Yun lang po ang halos alaga namin na dasal. Nadadagdagan na lang po talaga pagka matigas po ang ulo ng mga yung mga sumasapi or gumagambala po sa pasyente. Okay? So now is meron kang masakit ang kalamnan. No? Also with your BFF. No? Is masakit din ang kalamnan nito. So alam niyo yung use ni San Benito. Alam niyo yung ano niya, yung basag, no? Basag ng San Benito, yung sa harap. Kasi po ang harap niyan po is yung may logo. Yes, yung may cross, no? Yung Crux Sacra Signi Lux. Yun po yun. Pero yung harap po na may tao, na which is si San Benito, yun po yung likod, no? Ano lang po yun, idampi nyo lang po sa katawan nyo kung saan po kasakit. Kung meron po kayong tangan. Kung yan po is blessed, no, is talaga pong effective po yan. No? Kasi po ako, yung mga San Benito ko po na meron pong mga tangan po yung mga pasyente ko ngayon, especially po yung mga talagang nadadasalan po talaga nila, no, ng binigay kong dasal, is talaga pong effective at ginagawa. At kahit po yung mga mga anak, nagagamot po nila. Pero syempre may bilin po ako sa kanila pagka nakakaramdam kayo para nakita ang ulo habang nagagamot, dali na po sa akin. Kasi ibig sabihin po, pwedeng binabalikan po sila or hindi po nila kaya. Okay, share mo mga blessings mo. Yes. Share it to others. Wag mong sarilinin. No? Kaya kasi parang ikaw is ginawang instrumento ni God para i-share mo sa iba kasi hindi niya kaya. I mean, hindi naman sa hindi kaya. I mean, parang gusto niya ikaw yung magbigay instrumento para makapaglaganap ng mga blessings from Him, from God. No? Kasi parang gusto niyang meron kang, alam mo yung tipong, minsan ang hirap po kasi explain, no? Na tipong kasi, maraming nag-underestimate sa'yo, na parang gustong gawin ni God na proof yon na ikaw is from God, no? Na hindi from evil, hindi from demon, hindi from the devils, no? So, gusto niyang ipaalam na sa pamamagitan mo is, yung binibigay niyang blessing sa'yo, is i-share mo sa iba. Okay? And now is babalikan ka na. Okay, so sino ba yung babalik na yan? No? Sino sa tingin mo ang babalikan ka na? For me, ito is yung tipo tao na talagang nagbigay sa iyo ng isang matinding pagsubok.
no? Na pinili ang magpakasama kaysa magpakabuti. Na nilamon siya ng pagseselos, inggit sa katawan, kaya gumawa siya ng hindi maganda sa'yo. And now, she or he is planning to go to your place, no, para, or to confront you, to approach you, no, para maybe to ask an apology, ganyan. And kasi mayroon na to realization, no. Okay, so kuha na lang tayo ng last 2 cards from ating yellow card. Wow, magta-travel abroad ka soon. Wow. Congrats. Pero ito maybe for may mag-i-invite sa'yo. Yung tipong may sasagot ng ticket, yung mga ganyan, accommodation. Actually, parang ini-invite ka nila, parang, ito kasi is one of your patients malamang, ng mga pasyente mo to, or mga clients mo, na gusto kang invite para, kasi inaano nila na, mag-rest, no? Mag-rest ka naman, or magpahinga ka naman, magbakasyon ka, ganyan. Pero, for sure, pupunta ka dito for mission. No? For sure, meron ka mga gagamutin dito, mga ganon, no? And, syempre, vacation na rin at the same time. Yes. Ta-travel abroad ka soon, no? Kasi kailangan niya ang tulong mo. Yan, ta-travel ka. So, meron ditong buntis. Okay. So, maybe this is one of your BFF also, no? Na talagang siguro nasa abroad na gusto kang, parang gusto niyang someone na makasama na to comfort, and ikaw yung napili niya. Kaya parang, iimbitahan ka niya kung saan bansa man siya na no? Para to comfort. Alam mo yung tipo siguro, parang nako, huwag naman sana. Baka mamaya merong alam mo yung nabuntis, tapos hindi pinalulutan, or nabuntis, tapos biglang nagdoko ang partner, mga ganon. Pero, for some of you is buntis ngayon. Congrats po. Kung sino man po ang buntis sa inyo ngayon, congrats. Kasi naman yan, for sure, minanifest nyo yan, or talagang matagal nyo ng prayer to God yan, and now, eto na siya. No? So, binigay na sa inyo ni God. Okay, so let's see kung ano pa sasabihin. Kunin ko po itong nakasabit na to, which is 8 of Swords. First card. 8 of Swords, then 2 of Wands, and Strength. Okay. So, dito sa 8 of Swords, sinasabi lang naman dito na talagang ikaw yung tipong tao na hindi nagpapatinag, no? Parang the more na ikaw ay binabangga, the more na ikaw ay sinasaktan, the more na lumalapad ka, the more na parang nagiging malakas ka. Yun ang hindi alam dito ng kalaban mo, na ang kumakalaban sa'yo. Na ikaw is the more na nasasaktan ka, is the more na nagbo-boost yung energy mo, yung power mo is mas naglalaab. No? And dito, dahil dyan sa pagiging, alam mo yung pagiging powerful mo, no? Yung spiritual power mo dito is dito talaga, no, globally, no, pinapakita lang dito sa 2 of Wands na talagang globally is talagang makikilala ka dahil sa pagiging malakas mo, sa pagiging magaling mo, sa pagiging matapang mo, at pagiging totoo mo, no. You also have dito, kasi alam mo yung Wands mo dito is talagang halos mas mataas sa iyo no. So dito is pinapakita lang dito na yung katatagan mo sa buhay, yung paninindigan mo sa buhay is talagang nandun. Wala kang inuurungan. No? Pagka once you say it, you mean it. Ganon ka. Hindi ka yung tipong tao na puro bunganga lang, puro salita lang. Hindi. Pagpatuloy mo yan, bebe. No? Kasi talagang dito, sa 8 of Swords na to, is pinapakita dito na talagang ikaw is, andun yung marami. No? Maraming nagmamahal sa'yo, maraming naniniwala sa'yo, maraming gustong magpagamot sa'yo, magpa-reading sa'yo, pero marami din ang tao na talagang galit na galit sa'yo, inggit na inggit sa'yo, at talagang gustong tanggalin ka sa spiritual na mundo.
Gusto nilang bitawan mo yan, gusto nilang patigilin ka sa mission na binigay sa ni God. Sorry, hindi sila Diyos. Hindi sila si God para patigilin ka. Kasi that's God's plan, no? Plano ni God yan na hindi nila pwedeng baliin, lusawin, higupin dahil sasabog sila. Kasi you're carrying the divine light. Divine light ka eh. No? So, ayan. So, pinapakita dito sa the strength na talagang ikaw is talagang, kung lakas at lakas rin lang, talagang panalo ka dito. Talagang malakas at malakas ka. Alam niyo yung lakas na hindi ko ma-explain. No? Pero talaga kung lakas at lakas, yung spiritual growth mo dito, ay bonggang-bongga na ngayon. Ako na nagsasabi sa'yo dito, collective. Talagang yung spiritual growth mo dito is talagang, wow! Ganun! No? Wow na wow! Ganon ang spiritual strength mo ngayon. Kaya, alam mo yon, it's time for you to celebrate. No? Celebration to eh. Actually, no? Alam niyo itong month ng February para sa inyo, no? At first, no? Siguro mga first week, itong first week, no? Medyo parang tight, medyo parang tough, no? Pero, next week, hanggang third week, sasabi ko sa inyo, ito na yung pagbabago ng inyong life. Talaga namang ganun. Okay? So, talagang meant to be to be a famous ano ba yun? Yung luxury life is for you talaga. Ibibigay sa ni God yan. Kaya nga make sure na once na nasa kamay mo na yan lahat, make sure na spread mo yan sa karamihan. Sa pangkalahatan. Okay? Okay, so we have the 2 of Wands, 8 of Cups, and 10 of Wands. Okay, so sinasabi dito, nakalmahan mo ang lahat. Okay, kumalma ka. Okay? Kumalma ka dahil alam mo yung tipong, yung kung makikita mo dito, wait. Okay, so here is your card. Yan. So, kung makikita mo dito, meron kang asyenda, di ba? Na nasa isang malawak na lupain ka na punong-puno ng lavender. Which is, kailangan mo talagang ang lavender is, for, relaxation, kumalma, mga ganyan. So, ito is, sinasabi lang naman dito na, kumbaga, andito yung, meron ka ng peace of mind, meron ka ng contentment sa buhay, meron ka ng love, peace, harmony, mga ganyan. No, blissful life is also there na parang ngayon is alam mo yung tipong dating gusto mong isuot yung mga ganitong klase ng damit, hindi mo maisuot kasi medyo parang can't afford, no? Pero this time, hindi ka naman to the point na talagang umangat eh. I mean, to the point na parang gusto mo maabot agad yung to the top. Hindi ka naman ganun eh, no? At hindi ka naman din mayabang na tao. Hindi ka rin naman yung tipong tao. Hindi ka naman pipiliin agad kung may ganun kang attitude. Ito na nga lang ang gusto sa'yo ni God. Pero ganun pa man, no? Kahit na ganun na parang binibigyan ka na ng opportunity ni God na baka bilhin ng mga gamit na gusto mo, still ang iniisip mo is yung ibang tao. Tama ba ako? And dahil sa ganun traits mo, ang ganda ng blessings mo. Ang ganda ng pasok. Diba? Yun. So, dito is pinapakita dito sa 2 of Wands at diba, mayroon kang blissful life. Then, kumbaga, ando na yung maganda na yung buhay mo. Kontento ka na sa lahat, no? Pero andito, meron ditong 8 of Cups na which is, andito yung parang, nagdaan ka kasi sa tagtuyot, no? Nagdaan ka sa tagtuyot, nagdaan ka sa kahirapan, nagdaan ka sa dagok. Kasi alam mo yung, parang pakiramdam mo mag-isa mong tinatahak ang buhay nang walang nakaagapay sa'yo. Noon. Or dito lang, recently, no? Pero, andun yung, nakakalimutan minsan dahil sa hirap na pinagdadaanan mo na ang dami nakapaligid sa'yo. Na parang, minsan parang nai-etsipwera mo sila eh. O, hindi naman sila nai-etsipwera, pero parang andun yung nawawalan ka ng pag-asa na parang, eto na naman, bakit ganito ganyan na naman, ano ba yan? Yung mga ganon. So talagang, yan is normal, no? Kasi tao po tayo eh. No? Normal po natin maramdaman yan. So, ang kailangan lang po natin dito is paglabanan po natin and erase po natin lahat sa kanila. I-surrender natin lahat sa kanila. Ibuga po natin lahat sa kanila. Buga nyo lahat yan sa kanila. Para po sa kaluluwag ng dibdib nyo and at the same time, para po sa kaliliwanag ng isip nyo. Kasi po kung meron kayong bit-bit dito, pati po ito apektado. Pati po utak apektado.
no? So, dahil po dyan sa kahirapan man na napagdaanan mo nun, is talagang andito naman yung talagang masasabi ko na pinag ano mo to pinagpursigihan mo, determinasyon mo sa buhay is nandun doon, motivation mo is nandun din, kaya na-reach mo ulit yung kasaganahan, no? Kumbaga, nakita ni God dito na kung paano ka mag-struggle and nakita niya kung paano ka lumaban. So now is ngayon mismo, no, is kasama mo silang lahat ngayon sa buhay mo and sa tagumpay mo. And kung sinasabi mong kung makikinig o magpapatalo ka sa mga bulong ng mga demonyo na yan, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya make sure, no, every day before ka mag-sleep and after ka, pagka gising mo sa umaga, is andun yung kailangan mo lagi magdasal. Humingi ka ng divine light, humingi ka ng blessing, or i-bless yung sarili mo, i-bless nila ng kanilang malalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, para sa tuwid mong pag-iisip at gawain sa buong araw. Ganun ulit kinabukasan, ganun po ng ganun. Kasi kung hindi po tayo hihingi ng guide sa Kanya, maaari po tayong mapariwara, maaari po tayong makalabas sa mundo ng kabutihan na pwede tayong gumawa ng kasamaan. No? Again, lagi ko lang po sinasabi to, hindi naman po tayo talaga perfectong tao. Nakakagawa man tayo ng mga kasalanan, pero make sure na parang alam niyo, minimal lang. Huwag naman po yung to the point na napupunta lang nga po sa addiction, sa mga, yung talagang totally, binibreak natin yung 10 commandments, no, ni God. No? Huwag naman po, nakikiapid ka na, yung ganon. Alam mo yung pagiging selfish, pagiging sakim, yan, alisin po natin yan. Okay? So, yan po yung reading natin for tonight. So, sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, paki-click po ang subscribe button, paki-like and share na rin po, and paki-click na rin po notification bell para po sa updated po kayo sa mga reading. Okay? So, maraming salamat po sa pakinig, and maraming salamat po. And God bless. Bye!